Ayan. Muli, nagbabalik po ang inyong lingkod, guys. Isang mapagpalang araw gabi sa ating lahat. At dito, ayan, ay nakikita nyo ang ating thumbnail na magkakaroon ng kasunduan, magkakaroon ng kontrata sa pagitan ng founder ng Kalingap at kay Edo. Ano itong mga bagay-bagay na to? No, dito. Bago tayo magpatuloy, guys, pakiclick naman po muna ng tamsak ng Sagana na Iswak sa panlasa ni YouTube. At bago ang lahat, siguro naman na hindi lingid sa inyong kaalaman na ang isa sa Kalinga partners na si Brother Paas ay ika nga ay sumakabilang buhay na. Ako at ang aking buong pamilya ay taos-pusong nakikiramay po. Yan. At yun nga, may kasabihan na una-una lang, walang sino mang makakaligtas po pagdating sa kamatayan, ika nga una-una lang. Pero yan, kami po ay nakikiramay sa po ng aking pamilya sa namayapang si Brother Paas sa pamilya niya. Yan, nakikiramay po kami. Ayan na. Topic natin guys ay magkakaroon ng kasunduan na kontrata sa pagitan ng Kalingap ni Kuya Bal at ni Edo. So dito, pag sinabing magkakaroon ng kasunduan ng kontrata, may mga limitasyon, may mga bagay na hindi niya pwedeng gawin. Kagaya na lang ng pakikipagkita ni Edo sa sponsor, lalo na kung ito sa malayo, sa Manila, and lalo na kung doon pa sa hotel. No, yun, isa yan sa napaka-importante. Ang tanong, ay, papayag ba si Edo? Yon, kasi kailangan ni paabogado, ipanotary, at siyempre, may permahan doon. Ay, kailangan ba talaga na magkakaroon ng kasunduan na siguro pwede naman itong pakiusapan? Dahil sa pakiusapan, pag alam nilang bawal, ay bawal, wag gagawin. Yan. Pero ito, meron tayong gagamitin na video clip at nandito na sa video ni Jubilito yung highlight ng ating gagawing topic. Likha ni Kuya Bal. Guys, mawalang galang, suportahan po natin si Kuya Bal, si Kalinga Prab, and ito, nandito na kay Jubilito. Ayan. Pakiclick muna ng thumbs up. Ito guys, no? Wala abogado sa Sunday. Magawa kasi ko ng kontrata ko. May mga nasa doon, yung mga ano po, yung mga gagawa ng kontrata, may mga nakasaad doon na ito yung mga bawal at hindi bawal. O, yung mga bawal gawin ni Edo. Yan, tuloy-tuloy muna tayo, ha? Kontrata po, nakasaad doon na si Papa Eds, si Edo, bawal pong manligaw at bawal pong pumunta sa mga sponsors malayo. Dito lang sa dahil, pag sa hotel po, bawal siyang pumunta sa hotel. Ayun, ako, Diyos ko, kontrata na bawal manligaw. Bawal manligaw sa Edo, sa iba. At bawal makipagtagpo sa sponsor, lalo na kung sa hotel. Bakit bakit kailangan? Totoo ba ito? Totoo ba ito na kontrata na sa Edo ay bawal manligaw? Teka muna. Totoo ba ito? Ay, nako, medyo nalilito ako. Kontrata na bawal manligaw. Ay, binata, malaya. Siguro, dahil sa loob ng Kalingap, hanggat, kumbaga, naka on air pa, yung love team, siguro ito yung pinupunto ni Kuya Bal. Hanggat sila ay merong love team, magkakaroon ng kasunduan na bawal manligaw. Dahil nga lang sa Kalingap, sa Edo, ay may love team, tapos ngayon nga, ay alam ng may love team, ay nakikipagkita sa sponsor, so maiwasan yung doon sa hotel pa yung magkikita, ay baka mapikot. O, tutuloy muna tayo. Papa Edo. Para maiwasan po yung kinatakutan po namin, pangamba po namin, baka mapikot. Yun. Baka mapikot. Ito yung isa sa kadahilanan kung bakit kailangan na magkaroon ng kontrata. Siyempre, nag-aalala din sila Kuya Bal dahil meron pa nga daw na inirereto si Edo sa mga anak-anak. Ay baka nga mapikot, hindi natin masasabi yung panahon dahil sa ngayon ay poging-pogi si Edo. Kumpara before, napayat. Ngayon ay malaman na. Kumbaga nahubog na. Kaya lang bawal manligaw. Kaya ikaw ay nakatali. Pero siguro dahil nga sa iniiwasan na baka mapikot, ay lalo pat iniimbitahan. Ay gayong ikaw ay meron ng Beyonce. Tuloy muna tayo, tuloy muna. Kasi maraming mga sponsors po na klase Papa Edo. Maraming mga nagmamahal ay. Ang iba nga dyan
Niririto pa yung anak nila kay Papa Hicks. Samantalang alam nila na meron na po yung fiancé. Kontrata po kami gagawin. Firmado po ng abogado. Ayun. Ang iba nga daw ay narerito pa sa Edo sa mga anak-anak, meron ng Beyonce. Hindi natin, sabihin natin na nagkaamina na at sinabi nga ni Beyonce na noon pa naman ay, kumbaga, may nararamdaman na siya kay Edo, noon pa man ay mahal love na niya si Edo. And hindi naman sasama nga yan si Beyonce sa Manila kung hindi siya magtitiwala kay Edo, kumbaga, wala silang MU, mutual understanding, o nagkakaintindihan na. Pero ito na, doon tayo focus sa kontrata. Ang kay Kuya Bal siguro, kumbaga, iniingatan lang na huwag mangyari yung mga hindi dapat mangyari. Lalo pat sa hotel, doon, sulok, kwarto, may mga kasama man. Sa pagpunta doon, kasama sila Beyonce, kasama sila Dr. Love, sila J. Brad, tsaka yung isa pa, sino ba yung isa pa? Ang problema nga po ay hindi rin naman po nakikita nila Dr. Love kung ano ang nagaganap. Dahil sa loob po ng kwarto. Kinulong doon. Ultimo yung charger ay si sponsor yung kumuha. So hindi natin alam ang maaaring mangyari, maaaring doon sa loob ng kwarto, hindi maiwasan kung nag-i-enjoy na, tikim-tikim ng wine, ay malasing, doon mag-uumpisa na hindi na namalayan, ay maaaring mahubaran na, ay lalo na kung lasing, wala na sa wisyo, advance lang tayo mag-isip sa mga maaaring mangyari. Normal po iyan na maaaring mangyari, lalo pat kung sa Edo ay gusto ng isang sponsor, gagawin ang lahat. O, di ba? Pero sabi ko nga po siguro, yun, sabi ni Kuya Bal, magkakaroon ng kontrata na bawal sa Edong makipagkita sa sponsor. Kung sa Manila, pero kung sa malapit ay pwede. Pero kung sa hotel ay hindi po pwede. And bawal pa man ligaw-ligaw. No. Siguro para sa akin, kahit siguro wala ng kontrata. Dahil unang-una, sa Edo naman ay hindi naman siguro mahirap makaintindi or mapakiusapan. Alam niya kung ano yung ipinagbabawal ni Kuya Bal na huwag makikipagkita sa sponsor, lalo na kung sa Manila at sa hotel. Siguro naman, yan ay susundin. Susundin naman siguro. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag puso na ang nag-utos at umibig sa isang tao, sino man yan, ay mayroong kasabihan nga hamakin ang lahat. Dito ba ay marapat na talagang pagbawalan sa Edo na manligaw sa iba? Para sa akin siguro, kasi nga nasa kalingap ay may kontrata mong gagawin dahil may love team. Maiwasan yung ganung pangyayari na nakikipagtagpo. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit siguro wala ng kontrata, ito ay nasa pakiusapan na lang, isang beses, dalawang beses na ito ay mapatiig kay Edo na bawal makipagkita. Siguro naman ay hindi na yan gagawin ni Edo na makipagtagpo pa. Lalo pat nagkaroon ng mga issue. Marami yung mga hindi marami ang ayaw o hindi gusto yung mga nangyari. No? Kumbaga, siguro isang ultimatum na pakiusap, huwag makikipagkita na. Ay, ang problema nga po nito, siguro, kaya din naiisip ni Kuya Bal na magkakaroon ng kasunduan, baka nga po ulit bumalik itong si sponsor. Alam nyo na kung sino yan, si Madam G. At muling magkita ulit. Sabi ko nga, kung halimbawa man may kontrata na, at nagkaroon ng permahan, pero ang puso ay walang sino man pwedeng magdikta. Pag ginusto ay hahamakin ang lahat. Di ba? Kahit may kontrata, ay kung talagang gusto, ay meron kasabihan kasi na the more na hinihigpitan, na pinagbabawalan, ay lalong nag-rebelde. Yun yung mahirap pa doon, na kapag mayroong kasunduan, mayroong kontrata, ay baka po mamaya ay hindi natin alam, maglilihim. Yun, maglilihim. Pero mas maganda, siguro, kung susunod na lang sa Edo, dahil sa ngalan ng love team nila ni Beyonce na nandyan kay Kalinga Prab, ay maraming supporters, maraming followers na nagmamahal at sumusuporta sa kanila, alang-alang na lang sa supporters na huwag madismaya, ay sundin na lang siguro yung pakiusap ni Kuya Bal. Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo, hahamakin na lahat. Pagka puso na yung nag-utos. Pero kung gusto ni Edo na sumunod, magpasakop sa kalingap, wala naman sigurong mawawala. Pero yun nga, baka nga muling bumalik or muling magkita ulit yung sponsor. Ito yung pinakamahirap dito Pag tinamaan ng pag-ibig, wako kung may tinamaan na ng pag-ibig itong si sponsor. Pero kontrata, ang tanong, ay papayag ba si Edo na pumirma sa kontrata? Pero kung
nasa kalingap nga at meron love team, ay siguro kahit wala na. Si Edo naman siguro ay susunod sa pakiusap sa kagustuhang mangyari ni Kuya Bal. Pero pag oras na, pag panahon na, at si Edo ay gusto na rin lumagay sa katahimikan at gusto yung magkaasawa at hindi man sila ni Beyonce yung magkatuluyan. At kung sino man yung kanya makatuluyan, wala naman tayong magagawa. Wala po tayong magagawa. Anumang harang ng sibat, ay wala tayong magagawa talaga. Pag puso ang nagutos. Yan. Kasi yung kasunduan, ay pwedeng mabasag po yan. Pwedeng mawalang saysay ang kasunduan. Sa totoo lang. Maliban lang talaga kung isasakripisyo yan ni Edo na sundin yung kagustuhan ni Kuya Bal. Pero baliktarin man po natin ang sitwasyon. Ang iba, the more na hinihigpitan, the more na pinagbabawalan, lalong naguhuramintado, rebuilde, or ginagawa yung mga bagay ng palihim na hindi natin namamalayan. Mas lalo tayo mahihirapan pagka ganun. Siguro hayaan natin. Para sa akin, kung minsan na nakapagbigay na ng advice o nakapagsabi na si Kuya Bal na ganito, gano'n, na kay Edo pa rin yun dahil unang-una si Edo naman nasa tamang edad na. Hindi mag-advise man tayo na sabihin na natin lahat ng gusto natin sabihin. Pero yun nga yung sinasabi ko nga sa inyo. The more na binabawalan, hinihigpitan, gagawa ng paraan ng palihim na walang nakakamalay. Ayun ang tanong. Ang problema din, kung yung sponsor nga ay muling bumalik ulit, alam kong syempre babalik at babalik yan, lalo pa kung nangyari na ito, asahan po natin yan. Hindi man magkita sa Manila dahil na-issue na, ay pupunta niya sa Daet, ay hindi rin natin alam kung ano yung ganap na nangyayari. Dahil kung sila na lang yung magkasama, wala na tayong alam. Sa mga pangyayari off-cam, ang mga bagay-bagay ay kumbaga magiging maingat sila dahil alam na mai-issue, wala din. Wala tayong alam kung ano ang maaaring mangyari kung sila magkita na. Saan man silang lugar magkita, lalo pat na-issue na nga, ang gagawin nila ay maingat yan. Magiging maingat na. Mga bagay na galawang magjowa, o mga gano'n na lang, galawang magjowa na sila na lang yung nakakaalam. Kasi nga, pagkakontrata pa, maniwala kayo sa akin pag may kontrata na ganyan, hindi natin din alam ang maaaring mangyari. Lalo pat si Edo ay nasa tamang edad na. Yun na nga lang yung paulit-ulit ko sinasabi. Pag puso ko nagutos, wala sino man pwede makapigil. Lahat susuwayin yan. No? Pero, nasa tamang edad naman na, siguro importante doon na nasabi na ni Kuya Bal kung ano yung mga bagay na hindi dapat gawin. And si Edo naman ay alam niya yan kung susuwayin niya or susundin. Kahit may kasunduan na, nasa sa kanya pa rin yan. Maaaring mawalang saysay ang kasunduan pagka ginusto niya. Yun nga, ang tanong, papasakot ba sa Edo? Susunod ba sa kasunduan? Sa permahan? Pero dahil sa kalingap, siya ay merong, kumbaga, kontratang love team, tawag ito hindi kontrata, kumbaga merong love team, ay siguro, hanggat may love team, ay bawal manligaw kung yun yung gustong mangyari ni Kuya Bal. Pero wala pa rin tayong magagawa. Maaaring mabasag din yung rules o yung kasunduan pagka oras na gustuhin man niya ni Edo. Pero yun na, wala tayong magagawa. Pero nakay Edo pa din yan. Kahit siguro walang kontrata o hindi daanin sa abogado. No? Dahil, ay, yun lang. Siguro pwede yun kung sa ibang kumpanya. Kung halimbawa, for example, na may sweldo. Or sinusweldohan si Edo. Sa bagay, may sweldo naman yata si Edo. Pero pagka ayaw yata ni Edo tumanggap na sweldo, yun ang pagkakarinig ko nung nakaraang ang gusto yata ni Edo ibigay na lang sa iba kahit yung pababahayan. Ang gusto iba na lang. Pero sabi ko nga sa inyo, maulit at maulit, kung sakali man halimbawa na bumalik yung sponsor dito sa Pilipinas ulit, halimbawa nakaalis na, nakabalik na sa ibang bansa, and babalik na naman sa Pilipinas. So maraming mga pasalubong, for example, may mga bagahe yun na para kay Edo. So makikipagkita talaga kay Edo. Ay kung may kontrata nga po ng ganyan, ay sa ayaw man na sa gusto, ay pagka ginusto, ay wala naman talaga magagawa po. Pakiusapan na lang, kung sundin, ay salamat, kung hindi, wala tayong magagawa. Kasi nga binata naman si Edo, gusto man siya doon sa matanda, wala rin tayo magagawa talaga. Siya rin talaga ang masusunod doon. Ayun na. At kontrata, bawal manligaw, bawal makipagkita sa sponsor. Abangan natin kung ito ba totoo? Totoo ba ito kay Kuya Bal? Pero abang tayo. Baka nga sakali na magkaroon ng kontrata. Ayun, yun lang. No?
Ayun lang guys, abangan nyo ako sa aking next video at mega love shoutout po sa inyo lahat. Makiklik naman po na subscribe kayo. Ano ang masasabi ninyo? Pwede po natin pag-usapan niyan sa comment section. Mag-iwan lang kayo ng comment, pag-usapan natin ano ang magiging opinion nyo na sa pagkakaroon ng kontrata ni Edo, masusunod ba ito? Or pag umibig ang isang puso sa puso ay hahamakin ang lahat. Harangin yan man ng sibat. Mawawalang saysay din ang kontrata. Ano masasabi nyo guys? No. Ayun na, abangan nyo ako sa akin next video. Ito lang naman, kaya lang naman siguro, para sa akin, kaya lang naman siguro nasabi to ni Kuya Bal, dahil sa Edo ngayon, nasa Kalingap, and merong love team. At iniiwasan din ni Kuya Bal na baka nga mapikot si Edo, makapag-asawa ng wala sa oras, lalo pat sa hotel, doon nakikita, doon nasa loob ng hotel, sila lang, maaaring mangyari yung mga haka-haka, yung mga nasa isip ng iba, nasa isip ni Kuya Bal, maaaring mangyari yan. No? Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Pag-usapan lang natin sa comment. Comment lang kayo guys.